sa mga in-laws ko. Ako po ay isang simpleng asawa, isang masa, walang alam sa ganyang organization. Noong araw, hindi ko siya naintindihan kung bakit siya nakibaka. Wala akong alam, wala akong idea kung bakit ganun siya. Nandun yung madalas nag-aaway kami dahil hindi ko naunawaan. Bakit siya naglilingkod sa mamamayan, ganun yung kanyang pamilya, ay hindi niya natitignan. Yun ang aming madalas nag-aawayan. Minsan, nag-organisa siya, darating, nandun yung meron siyang 10 piso, 15 pesos. Sabi ko, saan galing yan? Centralize siya ng mga kasama. Ganyan yung win sa akin. Siyempre, bilang isang may bahay, wala akong alam sa asawa ko. Doon na naligaw siya sa akin, meron na akong nababalitaan na yun, ganun siya. Hanggang sa naging kakulit-kulit na namin si Parang Rex. Siya namamagitan sa amin pag kami nagkakagalit kasi nga pilit nilang pinapaunawa sa akin yung ginagawa ni Luting. Kung sana unawain mo yung ganon. Bandang huli, dahil lagi na pa kami nag-aaway, hindi ko siya naunawaan, pumaloob na rin ako sa ganyan. Sumama na rin ako sa pag-organisa, sa paano makiharap sa tao, paano mamulat yung tao sa kanilang pamumuhay. Anong araw ay talagang napakasalungat ako sa kanyang adhikain. Hanggang sa naging kaano na rin niya ako, kabady. Nung araw na nag-arali, sige kami takbo. Siyempre ako bilang asawa, bakit ka akong asawa ko, pinabayaan ako? Kasi takbuhan eh. Meron mga kasamahan siya na hindi ko kakilala. Yun ang umalalay sa akin. Buntis po ako sa aking panganay. Nakibaka kami, nandun po yung takbuhan kami, naranasan po yun. Doon ko po naunawaan kung bakit gano'n ang aking asawa na kahit panganib, kahit sabi mong asawa ako, mas uunahin niya yung karamihan kaysa doon sa pamilya. Siguro naisip niya dahil mulat na nga rin ako, maunawaan ko siya. So, doon ako humanga sa asawa ko, kahit nasabihin mong lagi kami nag-aaway dahil wala nang trabaho na matatag, dahil yun nga ang naging buhay niya, gunawa ko na lang siya hanggang sa ipinasok din niya ako bilang educator ng isang NGO. Nakapagtatag siya ng 5 daycare. Meron sa Tansa, sa Chongkang, dito sa Sipak. Napagpasulpot na rin siya ng mga pedicab sa mga kabataan. Binigyan niya ng mga hanap buhay, yung mga livelihood sa mga kabataan, mga karapatang pang-ano. Nakasama niya rin ako para doon ko naunawaan paano pala imulat yung mga masa o ano. Kasi marami siyang natulungan, pati mga naging karoon ng baboyan dyan sa tulay. Nauso ngayon yung pedicab dahil nung araw di man uso yun, no? Siya nakasulpot nun, 10 pedicab yung napasulpot niya dahil organizer po siya sa NCCP. Ayun po, nung bandang huli, parang nagkabaliktad na ho ang aming sitwasyon. Siguro ho, parang basta ano yung kanyang pagkakibaka, parang nakalimutan niya na, parang nagkabaliktad ho ang aming yung bandang huli naglaylo siya sa organization. Doon niya pinatunayan na mahal niya ako. Yung welder, hindi wala siyang idea dyan, wala yung Peter, wala siyang idea sa mga ganyan trabaho. Nung araw po, dahil nagkakaroon na ho kami ng anak, na pumasok po siya kahit di niya alam ng Tuktukalawang. Pumasok po siya ng Tuktukalawang dyan sa Linda, nakikita lang po siya ng 50 isang araw. Tinis po niya yun. Hanggang sa naging helper siya, pag uwi niya, maraming paltos yung kanyang
balikat dahil hindi niya nga kaya eh, kasi maliit lang siya eh, payat. Hindi niya nga kaya kung bumuhat ng ano, sa tibang tubig eh. So yun, nagawa niya yun. Pinakita niya rin sa akin, paano rin siya magsikap, paano rin niya isikap din niya mabuhay yung kanyang pamilya. Kaya, bandang huli, ayun nga, hanggang sa namabol siya ng kagawad na dito sa Sipak, dahil dito po sa Sipak, hindi po kilala ang asawa ko na siya asawa ko. Kasi bihira po kami magsabay, bihira po kami makita ng tao na magkasama. Kasi nga ho, di ba wala, yung mga trabaho niya. Kaya ngayon lang nila nalaman yung ibang mga kasamahan ko, lalo sa barangay, hindi nila alam na ako pala daw ang asawa ni Lute. Tapos, yung umabol nga po siya ng agawad, konti na lang po, mananalo na kasi po hindi naman, sa banda po doon, hindi naman po kami na ano, tsaka sa pera din naman ho yun. Pero proud pa rin ako sa asawa ko, kahit na pang-siyam siya, wala ko kaming ginamit na pera, kundi mga tulong lang din ng mga kasama, paano siya suportahan yung mga propaganda niya, puro mga paano niya, yung mga kasama rin ho, at tumutulong sa kanya para may ano siya. Ngayon po, bandang huli, ano na siya sa akin, yung pinagbawalan naman niya ako ngayon na dahil napasok ako sa barangay, dahil lagi daw akong wala, dahil siya trabaho na. Ibig sabihin, pumokus na siya sa paghahanap buhay, hindi na doon sa organization. Kami naman nagkabaliktad. Ang sabi ko naman sa kanya, may motibo ako. Kaya ako pumasok sa barangay, dahil may hadikain din akong patakbuhin ulit siya. Siyempre, pag nasa barangay po ako, makikilala na kayo nang hindi nakakilala sa amin. Kung saan lugar kami natalo, doon po ako pumukus. Nandun yung marami na kami nakilala. Sabi ko, Teng, hayaan mo lang ako. Yung ginagawa kong ito para sa'yo. Dahil gusto ko rin, sa susunod na ano, patakbuhin din kita ulit. Kasi alam ko, yun ang gustong-gusto rin niya. Kaya, yun ang po masasabi ko sa asawa ko na kahit hindi siya showing asawa, dahil iba talagang, isa niya naiinit ako sa mga pamilya. Buti pa ako yung sa pamilya na yun, masaya. Buti pa ako yung asawa nun, kaya paliguan yung anak. Kasi siya, hindi ko na ano, kasi nga, busy siya doon sa pag-organisa ng pakikibaka. Yun, inaingitan ko yun. Pero nahatak ko rin siya, yung nag-couples kami, hanggang sa naging coordinator kami ng simbahan ng San Jose. Naging first couple po kami niya sa San Jose kasi po, nilalapit ko rin po siya sa Diyos. Yun po ang naging kasaysayan namin. Kaya po, ngayon, ano po, hindi po siya mahilig masabing, mahal kita, ano kita. Ngayon ko lang po nadama, ito po pagkamatay niya, hindi niya na ako yung basta pinahirapan. On the spot, ano na siya, nung basta sa ibang ano, siguro naisip niya na nagdadanda ako, nagsakripisyo, nagtiis. Ngayon yung pagkawala niya, hindi niya ako binigyan ng alalahanin o ano, bigla na nabita ko, wala na siya. Kaya po, bakit ganito, ganyan niya pinakita na mahalaga pala kami sa kanya. Kasi kalagyan kasi di ko na natadama yun kasi nga iba yung kanyang kinamulatan. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Muli, isang magandang gabi po sa ating lahat. Gaya po ng sinabi ko kanina, bago po natin talakayin yung ilang nakayanan natin ng maikling talambuhay ni kasamang Luteng, gaya po ng aking nabanggit, marahil ang karamihan po sa atin dito, lalong-lalo po ang kanyang mga kapitbahay, ang kanyang mga kumpare, mga kaibigan, ay nagtataka sa gabing ito. Kung bakit po meron pang ganitong klase ng programa sa panahon ng huling burol ni kasamang Luteng. Batay po sa pakisinabi ng ating mga kasama, ngayon po siguro marahil ay naiintindihan ninyo kung ano ba talaga ang tunay na buhay ni kasamang Luteng. Siya po ay hindi lamang isang simpleng ama, hindi lamang isang ordinaryong mamamayan,
kundi siya po ay isang mahusay na leader, isang mahusay na ama. Gaya po ng binanggit ng ating mga kasama, malaki po ang problema ang kinakaharap ng ilan nating mga kababayan dito sa Navotas. Ngayon po ay sunod-sunod ang demolisyon dito sa ating bayan. Hindi po natin tinututulan ang anumang programa ng ating lokal na pamahalaan at ng ating nasyonal na pamahalaan. Hindi po natin tinututulan, lalo't ito ay makabubuti sa ating bayan. Natapos din naman siya kayo sa mga naulila, ang aking amaring text. Sana si Kay. So, ayun talaga. Kasi medyo yung si Maring Vicky, sir, kasi ito talaga yung mga naging kumari ko dito, no, sa mga naging kapatid niya. Bagamat hindi ko po alam yung naging pangalan, hindi ko na ma-recall. Meron akong short-term memory loss. No? Yung mga na-meet ko po sila nung isang gabi, no, itong pumanaw, ang ating kaibigang Paring Luteng, no? Nakita ko naman, I find them, no, na approachable po dun sa nagpapasalamat ako na akala ko yung pagkakawala ni Paring Luteng dahil nga tao ko si Kay, tapos tao rin namin si Maring Tess. Akala ko magkakaproblema kami, no? At po galing sa puso ko dahil nga nawala sa kamay niya. Tapos ang worry namin, yung mga kapatid po niya, baka ma-misinterpret yung pagkawala, di ba? Hindi natin malaman. So, nung nakita ko po silang tatlo sa barangay nung mag-aalas 12 na hilata tayo nung sir, I'm very glad to speak na napahangan niyo kung tatlo, no, na hawakan niyo yung aking damdamin, no, at nung nakita kong si Tess, Butang. Sa totoo lang, tayo, di ba, nandun tayo na nakita na napaliwanagan, napakalalawak po nila talaga. No? So, ako, nagpapasalamat po ako dun sa maiksing kwentuhan natin at dun sa pag-appreciate nyo rin naman ng aming kayang ibigay, no, na pagpupugay din sa kanya ngayong gabi dito. Andito yung aking kamag-anak na si Paring Bitoy. Kasama rin nila to, no, si Paring Galoy. Ang nawala lang si Paring rin. Wala pa si Paring. Wala pa rin. So sana mas maganda tong parangal na ito kung dito si Kagawad kasi talagang ayo po talaga yung naging dikit-dikit, Naging kadikit ko din naman siya dahil din kay Kagawad at first. Pero hindi ko alam na siya pa yung asawa ni Maring Tess, no? Then nga iba kami ng nito nila Maring Vicky, iba yung grupo namin, iba yung grupo nila, no? Pero nung nagulat ako sila, at least isa nilang pakisamahan din silang mag-asawa. Okay, so para malaman mo rin, kasi ihahayag ko din sa'yo, no, na yung pagpunta mo sa barangay, di ba nag-usap tayo, yun naman siguro kung narinig pa ako ni Paring Luteng, may approval din niya talaga yun bago niya. Kasi nga talaga, tinignan din namin yung kay Maring Vicky, nandiyan si Paring Tony. Kasi ganun ho talaga sa akin sa barangay, tumatanaw ho ako talaga ng utang na loob doon sa mga taong handang tumulong at makipagtulungan sa barangay, no? Si Luteng dapat kinukuha namin yan, lubon dapat yan. Ngayon, ayaw niya. Lubon talaga mamaya pa po dapat si, ayan nasira ang Paring Luteng, hindi po dapat siya, ang ipinasok niya ikaw. So, yun yung naging namin. Si Maring Tess naman, dapat daycare teacher, so wala kaming slot. Ang nangyari po, yun sa BHW siya pumunta. Pero naging maganda naman yung performance dahil nga halos lahat naman dahil kada zona kasi dito sa barangay namin, Paring Galoy, pinaglalagan ko ng tao para din madaling makababa to the grassroots level. Yun na yung sinag-uusapan natin palagi, So, siguro mahaba yung sinasabi ko. Basta ako, sa saludo ko kay Paring Luteng doon sa mga naulila. Again, nakikiramay ang sangguniang barangay ng Sipahan Masin sa mga kapatid niya, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. At syempre doon sa mga memories din sa kanya, na talagang natatanging ang king tawag dito na napakisama sa inyo ni Luteng.
iniimbitahan mo namin kayo sa harapan para magsalita din ng ano ba yung experience nyo habang nabubuhay siya. No, ito yung magre-reminisce nung nung siya ay nandito sa atin. No, alam naman natin pare-pareho tayong darating diyan sa punto na yan, ano. Naging una-una nga lang, nauna lang si Paring Luting talaga, di ba? At yung vision naman niya sa nakita ko, well done. Dahil sa sipak, nakita ko naman din, halos talagang medyo naging maganda rin Paring Kaloy yung naging usapan itong huli, di ba? Ang problema, no, yung talagang siyempre, sabihin na natin natuldukan siya ng maagang-maaga. Ayun lang. At pero siguro talaga hanggang doon nga lang talaga. Siguro mag-pray na lang tayo na siya mapunta sa magandang kalagayan at sabi nga nila, 'di ba, may you rest in peace and may God be always be with you. At hangad namin ang pagsulong pa rin ng pamilya, no? Kahit nawawala po yung haligi ng tahanan, dito na naman yung ilaw. May ilaw pa din tayo kahit yung haligi medyo nagpagka-problema na. Andiyan natin Maring Vicky, ang Paring Tony, para suporta. Nandun din yung mga kapatid na nakasalamuha ko. Mga kagalang-galang din yung tao, mga kapita-kita ganyan din, ano. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat na bigyan niyo ako ng magkakataong makapagsalita itong gabing ito. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Maraming po. Maraming salamat sa Napocio family, ang activist ng pamilya sa Nabotas. Ang nagsimula ng pakikibaka sa Nabotas, ang pamilya Milencio. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat at magandang gabi. Kaya mo? Sige po, bago po tayo tuluyang magwakas sa ating programa, inaanya po natin yung ating mga kasama na nandiyan po sa likuran. Mga kasama, tinatawagan po namin kayo dito para sa ating pumuling pagpupugay sa ating namayapa na si Kasamang Luting. Lahat po ng kasamang nandiyan sa likod. Sandali lang po. Mga kasama, kung pwede lang po, sandali lang po para po sa ating huling pagpupugay sa ating Kasamang Luting. Tinatawagan po namin kayong lahat dyan sa likuran. At sama-sama po tayo rito. Mga kasama, inuulit po natin kung pwede po para po sa huling gabi ng ating kasama. Sandali lang po, tsaka na po tayo magkwentuhan dyan.